Bibingkang malagkit, kasing lagkit ng pagtingin niya sa'yo. Ay! Ito na nga, isa na namang napakasarap na recipe, sobrang dali lang gawin na pwedeng pang merienda, pang handa, at pang negosyo. Malagkit na bigas. Ito na nga, hugasan lamang at babanlawan ng mabuti. Coconut cream. Ayan na nga, sobrang dali lang, parang magsasaing lang tayo guys. And the ratio I will use for the liquid and glutinous rice is 1:1. Meaning, kung 3 cups yung ating glutinous rice, 3 cups din yung coconut cream. Pero, dahil hindi sakto yung coconut cream na nasa pakete na nabili ko, so ang ipangpupuno ko na lang ay water. Tipid-tipid din tayo. Ganun. And, maglalagay din tayo ng pinch of salt. Asin. Haluin lang muna natin and then, over low medium heat, cook it for 10 minutes or until the grains are soft. Ayan, di ba kagandahan sa mga pan na gamit natin? Shout out kay Massflex Cookware. Napakaganda dahil hindi dumidikit yung mga niluluto natin. At walang tutong. Ayan, winawagwag lang natin yung ating cooked glutinous rice para mamaya madaling ihalo yung ating condensed milk. Ube condensed milk. At yung recipe natin dito guys, don't worry, tamang-tama lang ang tamis niya. Approved sa ating mga oldies na kasama natin dito sa bahay. Ayan, mix well guys para ma-distribute ng maayos yung flavors at yung color niya. Transfer na nga natin siya sa ating pan. Yung ating apoy dyan guys ay low medium heat. Ito optional naman to. Maglalagay ako ng 1 tablespoon of ube flavor para medyo mas violet pa siya. Alright, stir continuously and cook the rice until sticky. So, approximately mga 15 minutes pero makikita nyo naman yan kung ready na. Para sa mga container na gagamitin natin, kung pambenta, pwede kang gumamit ng llanera for small servings. Pwede ding aluminum foil tray. At kung sa bahay lang naman, pwede nyo gamitin ng inyong mga baking dish para mas presentable. At habang mainit pa, fresh from the pan, mas maigi na, spread nyo na siya sa ating mga container para mas madali siyang ma-spread. Ganun. Meron pa tayong gagawin. Excited. Kunin nyo na ang mga itlog nyo. Paghiwalayin natin ng puti at pula. Simpleng-simple 2 ingredients lang itong ating yema toppings. Bago nyo buksan yung apoy, mix well yung egg at condensed milk. Pwede kayong maglagay ng vanilla or ng lemon zest. Para yung iba, ayaw na nakakaamoy ng itlog, mawawala yung lansa ng egg. At syempre, ano pang hinihintay natin? I-top na natin yan sa ating ube bibingkang malagkit. Meron pa ba? Baka pinapak nyo na. Ito na nga guys, at this point, dahil alam ko naman excited na kayo, pwede nyo na yung iserve. So, kung wala kayong oven, no problem. Pinapak ko yung ating yema toppings kanina, napakasarap. Kaya yung mga hindi mahilig sa kakanin, ay nako, gawin nyo na to. Mahihilig kayo at uulit-ulitin nyo ang paggawa. Kung naman kayong oven at gusto nyo medyo tostado pa yung ating yema, painitin nyo lang yung mga oven ng 180 degrees Celsius at sa loob ng mga 30 minutes or more until na mag-caramelize yung ating yema. I-bake nyo yan. Napakasarap guys, no joke. Pwede na nga siyang ipangbenta kaya lang hindi na aabot, naubos na. Yan naman, itry nyo na to, ipagluto